Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong binunyag ni Senator Marcoleta mga tambay. Ibang klase po talagang gumamit sila. Bendalo. Ibang klase po talaga. Break the law. Sanay na sanay po silang gumamit ng bend the law at break the law, mga kabayan. Ito po, nilinaw po ni Senator Marcoleta. Paano daw po nangyari ang ginawa nilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Samantalang wala naman daw pong hawak na warrant of arrest ang Interpol. Bakit daw po si General Torre ay meron? Pero ang Interpol wala. Pero ginamit po nila ang Interpol. Pero wala naman po Interpol sa pag-aresto. Tanging si General Torre lang po ang nakita natin at yung sinasabi po na isang kasama. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Senator Marcoleta at kasama na rin po si Amy Marcos, si Senator Marcos. Pakinggan po natin sila. Kung yung Interpol ay wala sang kopya ng warrant of arrest, paano po nagkaroon ng warrant of arrest si General Torre para siyang mag-serve sa dating Pangulo? Saan po galing mismo yung warrant of arrest? Yes, ang pagkaalala ko dun sa hearing, pinadala electronically ng ICC dun sa kanilang counterpart dito sa Pilipinas, which is the Philippine Council for Transnational Crime. Yan nga po. If the local counterpart of the Interpol is the PCTC, sila po dapat ang nag-serve ng warrant of arrest. At sila din sana ang nagbasa ng Miranda rights. Ang nangyari po, baligtad eh. Ang nag-serve po ng warrant of arrest is General Torre, siya pa yung nagbasa ng Miranda rights. So hindi po nasunod yung tuntunin mismo na binabanggit nila, Mr. President. Tama po. At nagtaka rin po kami kasi ang nakita natin, yung nandun, si General Torre, sabay nung sinasabing Special Envoy, Ambassador Lacanilao. At siya bigla ang may hawak ng ICC warrant at siya rin ang sumama kay dating Presidente Duterte hanggang sa The Hague. Pinagtatakahan po dahil yung NCTC ay walang alam sa pag-a-appoint niya at pagbibigay ng otoridad sa kanya. So sa mga tweet po, maski na sa ating local jurisdiction, Mr. President, yung pong mga sabina o mga court order, lahat po ng order ng korte, ang sheriff po ang nagdadala. Nagpapatulong lang siya sa pulis kung kinakailangan, pero hindi po pwedeng mawala yung sheriff. Dito po sa pangyayaring ito, yung sheriff, dapat yung executive order ay executive director ng PCTC ang nag-serve ng warrant at siyang dapat na nagbasa ng Miranda warnings. Tama po? Tama po. Lahat linabag po mula sa konstitusyon hanggang sa international law hanggang sa sariling batas ng ating bansa. Wala po bang sinabi o ginawa ang DFA, Mr. President? Alam po nila na ito'y tahasan na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na nating sabihin siya'y dating Pangulo, kahit na po hindi dating Pangulo. Lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasaad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dito po, talagang walang due process eh. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin doon sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang tanging nagawa lamang ng DFA, pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari, yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague ang dating Pangulo.
dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng NCTC ay si Ambassador Lacanilao. Yung welfare check, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang kababayan natin sa ibang bansa, para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya, humanitarian aid, access to counsel, at iba't iba pa. May base ito sa iba't ibang batas, pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, tinutulan po ito ng Duterte family, pati ng kanyang abogado, si Attorney Kaufman po. Yung po binabanggit ninyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung ginawa kung meron man? Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing story? May kaugnayan nga po sa dating Pangulo mula sa kanyang pagkaka-aresto and brief detention in the Villamor Air Base until his eventual turnover to the Hague, Netherlands. As a principal agency of government, gusto naming malaman, meron po ba kayong in-advise man lang? Meron kayong ginawa? Kung meron man, yes, sa pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari, kundi tulad natin, nakatutok lamang sa telebisyon at sa radyo hanggat tapos na ang lahat. At sila ay pumasok lamang nung nandun na sa The Hague. At eto nga, sinubukan nga bantayan ni Ambassador Malay doon sa The Hague, Malaya, para sa mga welfare check na gagawin. tama po ba yung narinig ko, Mr. President? Hindi po nalalaman ng DFA ang nangyayari? Wala po Noong araw na yun? Wala daw silang alam. Tinanong ko, pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman. At yung tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa The Hague. Grabe, no? Grabe talaga. Kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila yung nangyayari noong araw na yun. Bakit po ang DFA wala pong nalalaman? Grabe. Bulag. Natakpan. Sa nangyayari? Sa kaganapan? Totoo po bang wala kayong alam? O may nalalaman kayo, ayaw nyo lang makialam, natatakot kayo, nag-aatubili kayo, nag-aalala kayo? Natatakot. Kasi kung ganun po ang ating behavior, hindi po tayo nakagaganap nung tungkuling inaasahan sa atin ng ating mga mamamayan. Ang Department of Foreign Affairs po may malaki ang kinalaman dyan sapagkat magta-transport kayo, magta-turnover kayo ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi nyo alam ang nangyayari. Paano maniniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Tama. Siguro hindi tama yung unang sinabi kong hindi nalalaman kasi tulad nga ng sinabi, nakikita naman sa telebisyon at sa radyo. Subalit, sila'y nanonood lamang. Pagkat ang totoo, linihim ang mga pangyayari ito. Di ba po, binanggit ni Secretary John Vic Remulla na ito ay group effort ng iilang katao lamang. At sila-sila lang ang nag-uusap. Hindi naman na dinamay ang DFA, hindi naman sinabihan yung mga ibang dapat na nandun, yung National Transnational Council at Transnational Crime Council. Hindi naman sila sinabihan Iilan lang talaga ang napiling nandun. Nakakatuwa pa nga dahil yung Villamor, kung tutuusin, talagang Air Force facility. Pero ang nag-take over yung PNP at naging caterer na lamang yung Air Force. Hindi rin daw nila alam. Grabe, no? Grabe. Sana ay magkaroon kayo ng magic, Mr. President. Mapaniwala ninyo ko doon sa ganong kababaw na pangangatwiran na talagang hindi nila alam. Palagay ko po, alam ninyo, ngunit nag-aatubili talaga kayo
Kahit na hindi po kayo officially informed, inintay po ba nyo yung merong magsabi sa inyo officially, kailangan makialam kayo rito? O ano bang posisyon nyo rito? Pagtulungan natin ito para sa ganon ay maayos nating maproseso lahat ito nang walang masasabi ang mamamayan. Wala ba kayong ganong katungkulan na makialam kayo? Ano ba kayo, yung kailangan lang may mag-notify sa inyo kahit nakikita ninyo na maaaring may batas na masasagasa dyan, dadali ng isang tao sa ibang bansa. Meron ba siyang visa doon? Sino ba ang sasama sa kanya? Bakit ang sumama sa kanya ay tao ng SETC? This is the Special Envoy on Transnational Crime. Hindi siya yung PCTC. Bakit siya ang sumama sa dating Pangulo, hindi yung Executive Director ng PCTC? Hindi nyo ba alam yon? Opo. Alam din naman, nabalitaan na rin siguro ng DFA, subalit tumatalima sila dito sa kanilang mandato na tutulong lamang sila sa executive. Yung kasi ang nakasulat sa batas, sa Commonwealth Act 732, RA 708, 7157, na siyang nagbibigay buhay sa DFA. Advise and assist the President in planning, organizing, directing, integrating, evaluating foreign relations. Yun lang po. Sa pakiwari nila at sa pagkaalam nila, hindi sila sinabihan o pinasama dito sa group effort na sinasabi ni Secretary Remulla. Grabe, no? Grabe kawawalang hiya itong mga tao na ito talaga. Grabe. Talagang grabe po ang ginawa nila. Sa batas po, lahat po sinagasaan nila. Break the law. Bend the law. Nakita nyo po. Pati po sa warrant of arrest. Wala pong hawak na warrant of arrest ang Interpol. Mga bayan. Pero yung dapat pong magbabasa ng Miranda rights sa dating Pangulo ay wala rin po. Si Tory lang po ang nagbasa sa cellphone pa. Grabe, no? At talagang sabwatan po talaga. Nakita nyo po. At nanahimik po talaga sila lahat. Pati po ang DFA. Nanahimik. Tahimik po. Systematic po ang ginawa nila. Grabe po ang ginawa nila kay dating Pangulo. Na nagdurusa po ngayon sa dahig. Talagang grabe. At hindi naman po tatanggapin niya ng ICC kung wala pong pera o mano. Napalaking pera po yata ang ibinigay din po nila dyan para po tanggapin yan kahit po napakaraming nilabag na batas. Pati po international law na batas. Pati po ang ating judicial na batas, ang ating konstitusyon na nalabag. Ang batas ng Pilipinas, nilabag rin. Lahat ng klase ng batas, nilabag po nitong demonyo na ito, mga tambay. Itong mga demonyo na ito, umano. Grabe. Grabe pala pagka nagkaroon ka ng presidente na gumagamit ng pulburon at ng coke. Ganyan pala sila magpatakbo. Ibang klase pala yan. Hindi pala uso-uso batas sa mga ganyan. Pagka pala ang mga nanunungkulan sa iyo, yung mga gumagamit umano ng pulburon. Grabe, sabwatan. Nakita nyo po, magmula po sa Villamor Air Base. Kaya nga sinasabi ni Senador Amy Marcos, Villamor Air Base, sa Air Force, pero PNP ang naghari doon. Grabe, no? At grabe po, systematic talaga. Kaya itong mga tao na itong mga kabayan, real talk, hindi po nila magugustuhan. Never nila magustuhan na maging Pangulo si Inday Sara. Napakarami pong sasagutin ito. At napakarami po itong ipagsusulit sa taong bayan at kay dating Pangulong Duterte. At napakarami rin po itong ipagsusulit sa itaas, sa kademonyohang ginawa nila umano. Hindi lang po pagnanakaw ang issue nila. Grabe. Pati po sa batas natin. Grabe, no? Pati yung ginawa nila sa dating Pangulo. Ibang klase. Kaya itong ICC, pag hindi po nila pinalaya yan, pinawalan, mga kabayan, napakalaking problema lalo ang dadanasin ng ICC. Lalo pa ngayon
na ang ating bansa ay pinag-uusapan na sa buong mundo na merong presidente gumagamit ng pulburon buong pamilya. At grabe rin ang talamak na korupsyon ng kanyang gobyerno at pati siya'y sangkot. Pag hindi po yan pinalaya ng ICC, tingnan po natin kung magtiwala pa sa kanila ang mga bansa kung meron pa silang miyembro. Baka maubos na po mga miyembro niyan dahil nagpagamit at nagagamit yata sila sa politika. Saan ka nakakita? Ang nagpahuli? Walang proseso ng batas? Sila-sila lang? Yung proseso wala. At napakaraming batas ang inilabag, pati international law, nilabag na nila. Pati ang batas ng Pilipinas, nilabag nila. Paano magiging tama yan? Kailanman na hindi magiging tama yan. Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, saan ka nakakita? Di ba? Yung sheriff ang dapat magbasa ng Miranda rights. Samantala nagbasa ng Miranda rights ng warrant of arrest, si Torre. Unbelievable. Si Torre na lahat. Pati Interpol, si Torre na rin. Ibang klase ito. Ibang klase. Kaya po hindi makakalimutan ni BP Sara yan, yung mga tao na yan. At never din makakalimutan ni dating Pangulong Duterte yan. Lalo-lalo yung mga ipagsabuatan na yan. Yung magkapatid na Boying, ibang klase yan. At syempre po, yung dating PNP chief na si Marbil. Hindi po ba? Yan sila Gibo, sila Bronner, si Torre. Hindi po ba? At saka yung mga nasa DFA. Hindi po ba? At syempre po, sila Anyo. Higit sa lahat, yung may issue ng pulburon, ang Commander-in-Chief. Never pong makakalimutan yan. Hindi po makakalimutan ni BP Sara at ni dating Pangulong Duterte at ng pamilya Duterte at ng milyong Pilipino na nakasaksi sa ginawa po nilang kawalanghyan sa dating Pangulo. Hindi po matatanggap yan ng mga Pilipino, hindi lang po ng pamilya Duterte. Halos lahat po tayo nakita natin ang ginawa nila. Nagrabe pong kawalanghyan, mga kababayan. Kaya nagiging maayos pa kasi ang lahat dahil sabwatan pa sila. Gamit na gamit pa nila ang pera ng bayan. Kaya nga naita po natin grabe po ang sabwatan. Pati yata sa korupsyon. Pati mga men in uniform. Kaya pala nananahimik. Pati ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte sabwatan pa rin pala silang lahat. Kasama ang mga men in uniform generals umano. Hindi ba? At ganun din po sa korupsyon. Kaya sila nananatiling bulag pipi at bingi sa korupsyon. Hindi ba? Saka sa issue ng pulburon. At lalong-lalo sa issue ng kidnapping ni dating Pangulo. Kaya dito po mga kabayan, maliwanag pa sa sabaw ng pusit ang paliwanag at tinura ni Senator Marcoleta. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. At lahat naman po ng inyo pong sinabi at ipinaliwanag po sa taong bayan, yan naman po ay darating naman po yan yung tamang panahon para sa kanila. Yung panahon po nila na sila naman po ang uusigin, mga kabayan, at kailangan po nilang mabulok hanggat maaari, mabulok sa kulungan at isuka rin ang kanilang mga ninakaw. Umano, grabe pong kawawalang yan ng mga taong ito. Grabe. Tao pa ba ang mga tao na yan? May ugaling tao pa ba ang mga tao na yan? Yan yung sinasabing nagpapatupad ng batas. Nagpapatupad ng batas pero sila mismo hindi sumusunod sa batas. Ibang klase mga tao yan, nilalang na yan. Hindi po natin nakita yan. At hindi natin nakita at na-experience yan sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ibang klase pala. Pagka naglilingkod sa iyo ay karamihan ay mga bangag at gumagamit ng masamang bisyo katulad ng pulburon. Ganyan pala mangyayari sa ating bansa. Talagang dadalhin po tayo nito sa kawalan, sa basurahan at sa kumunoy. At talagang papatayin pala talaga tayo nito. Una-una, sa mga proyekto nila at sa gutom at kahirapan, yung mga walang yan. Maraming salamat po sa inyo, Senator Marcoleta. Mabuhay po kayo at sana po lagi po kayo maingatan. At kailangan po ang serbisyo nyo ng taong bayan. Salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok.
At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa mga nagko-comment po, syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At paalam po muna mga tambay. Sa ulitin po. Bye-bye.